Bulag ka ba? Pagkatapos magluto, hindi mo man lang nilinis. Katatapos ko lang magluto. Hindi ba pwedeng magpahinga muna? Sino ka ba? Ako ang executive chef. Kapag sinabi kong linisin mo, linisin mo. CJ, humanda ka sa akin. Ako lang, isang kawali. Sa loob ng 18 minuto, nailigtas ko ang hotel. Ang 20 milyong order. Pinahanga ko ang mga business tycoon. Pero kinabukasan, pinagmulta ako ng supervisor. Dahil hindi ko na ibalik ang mga pampalasa sa tray. Ng 3,000 yuan. Ngayon, sa mahalagang bagay. Ikapitong artikulo ng regulasyon sa pamamahala ng kusina. Lahat ng pampalasa ay dapat ibalik sa tamang lugar pagkatapos gamitin. Lu Zhengchuan. Bilang head chef, ikaw pa ang nanguna sa paglabag. Ayon sa patakaran, multa ng 3,000. Bayaran mo na ngayon. Nagbayad ako. Binasag ang tropeo. Mula noon, umuwi ako sa oras. Kung ano ang nakasulat sa menu, iyon lang ang gagawin ko. Wala na akong pakialam sa iba. Pagkaraan ng ilang araw, hindi pumasa ang hotel sa star rating review. Kalahati ng budget ang babawasan ng grupo. Doon lang nataranta si General Manager Gao. Alam ko, may sama ka ng loob sa akin at kay Minghui. Pero ang re-evaluation ay hindi lang tungkol sa ating 3. Ito ay tungkol sa buong hotel. Chairman Gao, oras na ng uwian. Ayon sa patakaran ng hotel, bawal pag-usapan ang trabaho sa oras ng pahinga. Sa ganitong oras, pinag-uusapan mo pa rin ang patakaran. Ang patakaran ay patakaran. Master, sirang-sira na ang isdang ito. 3 beses na kaming sinisingil ng main table. Ano ang gagawin natin? Ang mga drumstick sa cold storage. Ilabas lahat. Si Lao Xiao ang bahala sa scallion oil. Si Xiaodong, ayusin ang paghiwa. Ang iba, ayusin ang mga plato. Lu Zhengchuan. 18 minuto na lang. Paano mo lulutuin ang mga drumstick na iyan? Kung mag-iingay ka pa ng 2 minuto, aalis na talaga ang mga bisita. Alisin sa kawali. Master, nailigtas ang handaan. Tapusin muna ang natitirang pagkain. Huwag paghintayin ang mga bisita. Nagkaroon ng problema ang steamer kagabi. Si Master Lu ang namuno sa kusina. Nailigtas ang 70 mesa ng handaan. At nailigtas din ang brand. Ang kooperasyon sa susunod na taon. Ang tropeo ng Annual Master Chef Award na ito. Karapat-dapat si Master Lu. Ngayon, sa mahalagang bagay. Pagkatapos ng paghahanda ng pagkain kagabi. Ang soy sauce, pepper oil, at mountain vinegar. Hindi na ibalik sa tamang lugar. Sobrang abala kagabi. Katatapos lang naming iligtas ang handaan. Paano pa namin maiisip yan? Ikaw ba ang kausap dito? Xiaodong, tama na. Ayon sa Artikulo 7 ng Kitchen Management Regulations, lahat ng pampalasa ay dapat ibalik sa tamang lugar pagkatapos gamitin. Lu Zhengchuan, bilang head chef. Ikaw pa ang nanguna sa paglabag. Ayon sa patakaran, may multa kang 3,000. Bayaran mo na ngayon. Hindi natulog ang master ko magdamag. Kakasave lang niya ng malaking order para sa hotel. Dahil lang sa 3 bote ng pampalasa na hindi na ibalik. Mumultahan mo siya ng 3,000. Tungkulin niyang iligtas ang sitwasyon. Ang paglabag ay paglabag. Bilang executive chef, natural lang na mahigpit kong ipatupad ang disiplina sa kusina. Kung hindi ko siya paparusahan ngayon, sino pa ang susunod sa mga patakaran ng hotel sa hinaharap? 3 beses na tinawag ang main table kagabi. Inuna ko ang paglabas ng pagkain. Ibabalik ko naman sana pagkatapos ng handaan. Ang nakasulat sa patakaran ay ibalik agad. Hindi kung kailan mo gusto. Ibalik kundi ibalik agad. Nailigtas ko ang 70 mesa ng handaan. Tapos sa ganyan mo ako paparusahan. Ganyan. Lu Zhengchuan, ayusin mo ang ugali mo. Hindi dahilan ang nagawa mong kabutihan para lumabag ka. Naka-receive ng 3,000 yuan. Sulit ang pagbayad ni Chef Lu para sa leksyon. Simula ngayon, sundin mong mabuti ang mga patakaran ko. Lu Zhengchuan, anong ginagawa mo? Simula ngayon, kung ano ang nakasulat sa menu, yun lang ang gagawin ko. Kung may gustong magdagdag ng ulam o magpalit ng lasa, magpasin muna kayo sa executive chef na ito. Pagdating ng oras ng uwian, tigil ang apoy, tigil ang pagluluto. Sino ang tinatakot mo? Iniisip mo ba na hindi naikot ang hotel kung wala ka? Ilang taon ka palang nagluluto? Akala mo kung sino ka na?
Basta huwag kang magsisi. Suining, wag na ang steamed grouper, masyadong nakakaumay. Ipagawa mo kay Chef Lu ang orange peel baked fish. And Rek, Jayang, wala sa menu ang ulam na yan. Alam ko, pero dati ginagawa. Palagi yan ni Chef Lu para sa akin. Dito ako pumunta para lang sa ulam na yan. Chef Lu, gusto ni Rek, Jayang na palitan ang steamed grouper ng orange peel baked fish na ginagawa mo dati. Nasa menu ba yan? Wala po talaga. Pero si Rek, Jayang ay mahigit 20 taon ng regular na customer ng hotel. Marami rin siyang kasamang kaibigan ngayon. Kapag naidagdag na ni Executive Chef Xiao sa menu, gagawin ko. Pero si Rek, Jayang, lahat ay ayon sa patakaran. Wala sa menu. Hindi ako pwedeng magdesisyon ng mag-isa. Master, si Rek, Jayang ay pumupunta tuwing may okasyon. Hindi mo talaga gagawin. Hindi sa ayaw kong gawin. Kundi ayon sa patakaran, hindi pwedeng gawin. Sa loob ng 3 araw, 18 mesa ang nag-cancel ng order. 7 regular na customer ang umalis nang hindi pa tapos kumain. Sabi rin ni Rek, Jayang kanina, hindi siya masaya sa pagkain. Kung nag-cancel, ulitin. Kung umalis ang customer, palitan ng iba. Mawawalan ba ng kakain sa hotel natin? Dati, bago lumabas ang bawat ulam sa kusina, tinitingnan muna ni Chef Lu. Ngayon, sarili lang niya ang ginagawa niya. Wala siyang pakialam sa iba. Ang daming chef sa kusina. Pareho lang kung nandyan siya o wala. Akala niya kung sino siya. Minghui, darating ang grupo sa susunod na linggo para sa quarterly check. Huwag kang gumawa ng gulo ngayon. Huwag kang mag-alala, Tio. Hindi ba madaling makahanap ng chef? Hindi natin dapat kinukonsinti ang ganyang tao. Maestro, sandali. Bakit? May birthday banquet bukas ng umaga at kailangan ng clear chicken soup. Kailangan pa ng huling pag-filter. Pwede niyo po bang bantayan ang apoy? Baka hindi ko po magawa ng maayos. Nakaduty ka ngayong gabi. Pero wala akong overtime approval. Hindi na ako pwedeng humawak sa kalan. Pero dati, sa ganitong sitwasyon, lagi kayong nananatili para gabayan ako. Dati, hindi ko alam ang mga patakaran. Ngayon, tapos na ang shift ko. Kahit kaunting hawak lang ay paglabag na sa patakaran. Maestro, kailangan ang sabaw na ito bukas ng 5:00. Kung gayon, mas mabuting hanapin mo ang executive chef. Responsibilidad niya ang paggawa ng schedule at ang kalidad ng pagkain. Responsibilidad niya ang lahat. Xiaodong, tuturuan kita ng pinakamahalagang aral. Gawin mo lang ang trabaho mo. Huwag mong pakialaman ang iba, at hindi mo rin dapat pakialaman. Si Huang Kai, isang malaking food influencer. Mayroon siyang 1.2 milyong followers. Ang sweldo niya ay, hindi pa kalahati ng kay Lu Zhenchuan. Talaga bang nagtrabaho siya sa 5-star hotel? Malinaw na nakasulat sa kanyang profile. 3 high-end hotel ang pinagtrabahuhan niya. Nanalo pa siya sa short video cooking competition. Darating ang grupo para mag-inspeksyon sa susunod na linggo. Kailangan mong maging maingat. Hindi tayo pwedeng magkamali. Tio, sa negosyo ng pagkain ngayon, hindi lasa ang tinitingnan kundi ang traffic. Kapag nandyan siya, magkakaroon pa ng mas maraming batang customer ang hotel. Paano si Lu Zhenchuan? Tietze, anong gagawin, hayaan na lang siya. Isang hamak na chef, ang yabang. Kapag wala na siyang lutuin, siya mismo ang lalapit sa atin para magmakaawa. Basta may tiwala ka, ayos lang. Tio, hintayin niyo lang. Wala namang pakialam kung sino ang umalis sa kusina. Basta nandito ako. Hindi ba bagsak ang Yunjing? Maestro, talagang naghanap si Xiao Minghui ng papalit sa inyo. Isa pa siyang influencer na may mahigit 1 milyong followers. Sabi niya, bukas daw siya darating. Hayaan mo siyang dumating. Hindi kayo nagmamadali. Paano kung talagang agawin niya ang posisyon niyo? Bakit ako magmamadali? Si Xiao Minghui ang executive chef. Hindi ko responsibilidad iyan. Ang posisyon ay pwedeng palitan. Pero ang galing sa pagluluto ay hindi. Ang kakayahan ko ay nasa aking mga kamay. Walang makakakuha niyan. Dahil nagdesisyon na siya. Siya rin ang mananagot sa kahihinatnan. Pero 20 taon na kayong nagtatrabaho dito. Palitan lang nila ng basta-basta. Kapag lumamig ang kalan, pwede pa itong painitin ulit. Pero kapag lumamig ang puso, mahirap na itong painitin muli. Maestro, bakit hindi ko pa nakikita ang menu na ito? Ito ang unang menu na isinulat. Noong nagbukas ang Yunjin. Sinulat ito ng aking ama, bawat salita.
Iningatan mo pa rin hanggang ngayon. 23 taon siyang nagtrabaho dito hanggang sa magretiro. Ang pagmamahal niya dito ay parang sa sariling tahanan. Akala ko, itinuturing din kami ng hotel. Na parang pamilya. Ha ha ha. Galing sa table siyam, ibinalik. Ito na ang ika-4 na ngayong araw. Matigas at maalat ang baka. Paano niyo ito inihain? Nag-video na ang customer. Sabi niya, kapag may inihain pa kayong ganitong pagkain, ipopost niya agad sa internet. Sino ang gumawa nito? Ang pangalawang kusinero. Dati, si Master Lu. Ay laging tumitikim sa serving area. Kung may kulang, inaayos niya agad. Anong dahilan yan? Hindi ba kayo mga kusinero? Hindi niyo alam ang lasa ng niluto niyo. Isang tikim lang ni Master, alam na niya. Kung ano ang kulang sa luto at alat. Wala talaga kaming ganyang kakayahan. Wala akong pakialam kung meron kayo o wala. Kung hindi niyo pa rin magawa ng maayos, lumayas na kayo kasama ng matandang yan. Ang table 12, ibinalik din. Executive Chef Xiao, si Rec. Jiang ay mag-host ng family dinner. Sa Jingsu Hall ngayong gabi, gusto niya ng steamed fish with dried tangerine peel. Sabi niya, ito na ang huling pagkakataon. E di ipagawa niyo sa kusina. Bakit ako ang ginugulo niyo? Wala sa kasalukuyang menu ang pagkaing yan. Wala ring nakagawa nito ng buo. E di ipagawa niyo kay Lu Zengchuan. Sabi ni Master Lu, wala sa menu. Kaya hindi niya pwedeng gawin ayon sa patakaran. Lu Zengchuan, ikaw na cute. Sinasadya mo akong pahirapan, di ba? Noong nakaraang taon, si Emir Jiang ay nag-host ng 4 na family dinner dito sa hotel. Mahigit 600,000 ang nagastos niya sa pagkain lang. Sinabi na niya, kung hindi niya makakain ngayong gabi, hindi na siya babalik dito. Ang patakaran ay patakaran. Pero ang tao ay may isip. Ang ganitong uri ng regular na customer, pwede ba silang ituring na parang ordinaryong tao? Dapat ikaw mismo ang magsabi niyan kay Master Lu. Sabihin mo sa kanya, ito ang utos ng executive chef. Pagsimulan niya agad ang pagluluto. Isang mensahe lang ang ipaparating ko. Bakit? Ano pa? Para lang sa isang isda, kailangan ko pa siyang pakiusapan. Lu Zengchuan. Master Lu, si Rec. Su ay nag-request ngayong gabi ng steamed fish with dried tangerine peel mo. Wala sa menu. Hindi ko gagawin. Alam ko. Pero pinapunta ako ni Executive Chef Xiao para iparating na ito ang kanyang utos. Pagsimulan mo agad ang pagluluto. Bakit hindi siya mismo ang pumunta? Kung gusto niyang pumunta, hindi ko na kailangang tumakbo dito. CJ, ipagawa mo muna kay Xiao Minghui ang temporary menu change order. Ano pa? Para magdagdag ng bagong putahe. Bilang executive chef, kailangan niyang isulat ang recipe, ang bigat, at ang standard ng pagluluto. Pagkatapos niyang pumirma, kailangan pa itong aprubahan ni Chairman Gao. Kapag kumpleto na ang lahat ng papeles, at natapos na ang proseso, at sumusunod na sa patakaran, saka ako magluluto. Chef Lu, ang prosesong ito, ay personal na itinakda ni Chef Xiao. Noong nakaraang buwan, tama. Mahigpit lang kaming sumusunod sa mga patakaran ng hotel. Pinagluto ko siya, pero ibinalik niya sa akin ang isang form. Nasaan ang isda? Sabi ni Chef Lu. Para sa biglaang pagbabago ng menu, kailangan munang isulat ng executive chef ang standard recipe at pirmahan ito. Pagkatapos, ipapasa ito kay Chairman Gao para sa pag-aproba. Naghihintay pa ang mga bisita. Kung susundin pa ang mga walang kwentang prosesong ito, kailan pa matatapos? Pagsabihan mo siyang magluto na. Hindi ito walang kwentang proseso. Ito ang bagong patakaran sa kusina na itinakda mo noong nakaraang buwan. Sabi pa ni Chef Lu, susundin niya ng mahigpit ang recipe. Kung hindi nakasulat ang recipe, hindi siya maglalagay ng kahit isang kutsarang pampalasa. Ibigay mo rito. Pipirmahan ko. Gaano karaming toyo ang ilalagay? Gaano karaming dried tangerine peel? Ilang minuto ang lulutuin? Kailangan mo munang isulat ng malinaw para masunod ng kusina. Chef Xiao, paano mo itatakda ang standard para sa putaheng ito? Suning, wag mo na akong ihatid. May sariling problema si Chef Lu. Maghahanap na lang ako ng ibang lugar sa susunod. Umalis ka na. Sa laki ng hotel na ito, mawawalan ba kami ng isang customer dahil sa kanya? Lu Zengchuan, wag mong isipin na dahil marunong kang magluto ng isang hindi sikat na putahe ay sikat ka na. Kapag dumating na ang bagong chef, wala ka ng kwenta. Ipakilala ko sa inyo si Huang Kai.
Isang sikat na food blogger. Nagtrabaho rin siya sa 3 high-end na hotel. Mula ngayon, siya ang opisyal na magiging sauce chef ng Yunjing. Si Chef Wang ay may 1.2 milyong followers. Mayroon siyang kasanayan sa pagluluto at impluwensya. Matuto kayong mabuti sa kanya. Huwag kayong mag-alala. Ang mga Michelin 1, 2 at 3 star ay pamilyar sa akin. Basta sumunod kayo sa akin. Ang negosyo ng Yunjing ay lalo lang bubuti. Chef Lu. Pinahanap ko si Huang Kai sa dati kong kasamahan. Sa 3 hotel na nakalista sa kanyang resume. Wala siyang natapos na probationary period. Ang pinakamatagal niyang pananatili ay wala pang 2 buwan. Bakit mo sinasabi sa akin ito? Hindi ako natatakot na agawin niya ang posisyon mo. Natatakot ako na gamitin ni Xiao Minghui ang mga customer para mag-eksperimento. Sa huli, ang reputasyon ng Yunjing ang masisira. Si Xiao Minghui ang naghanap ng tao. Pumayag din si Chairman Gao. Ang masisirang reputasyon ay sa hotel din. Ano man ang mangyari, anong kinalaman natin doon? Hindi mo ba siya babalaan? Bakit ko siya babalaan, Xuening? Gawin lang natin ang ating trabaho. Huwag tayong makialam sa mga bagay na hindi natin responsibilidad. Ay, naiintindihan ko. Kapag nakahain na ang pagkain, kung masarap o hindi, sasabihin ng mga customer. Sino ang nagluto ng ulam na ito? Ang tigas ng karne ng alimango sumasabit sa ngipin. Ang sabaw ay malansa at mapait. Paano ninyo naihain ang ganito? Sir, marahil may problema sa kalidad ng alimango ngayon. May problema sa kalidad ng alimango ngayon. Pagsasabihan ko ang purchasing department na magpaliwanag sa inyo. Tigilan mo ang kalokohan mo. Nag-imbita ako ng kliyente para kumain. Hindi para pagpraktisan mo. Gumastos ako ng 3,000 para sa ulam na ito. Tapos ganitong basura ang ihahain ninyo. Nasaan si Chef Lu? Tawagin ninyo si Chef Lu. Ang luto lang niya ang kinakain ko. Sir, hindi po si Chef Lu ang nagluto para sa inyo. Ang mga ulam ngayong gabi ay personal na inihanda ni Assistant Chef Wang. Ha! Bagong dating, ginagawa ninyong pagpraktisan ang lamesa ko para sa bagong chef. Ibalik lahat. Ibalik lahat. Ayoko na ng pagkain. Hindi na rin bubuksan ang alak. Sir, hindi nyo kailangang dahil sa isang ulam. Isang ulam, hindi pa ba sapat? Pinahiyan nyo ako. Sa harap ng kliyente ko. Mula ngayon, lahat ng kainan ko ay wala nang kinalaman sa Yunjing ninyo. Chef Xiao. Lahat-lahat ay 28,600. Hinihingi ng customer na ibalik lahat. Unang beses ko lang gumamit ng kalan dito sa Yunjing. Normal lang na hindi ko pa kabisado ang init. Sabi ng customer. Walang problema sa sangkap. Ang init at lasa ang may problema. Kalokohan niya. Ano bang masarap na pagkain ang nakain na niya? Nagpapanggap lang siya. Tumahimik ka. Isang return order lang naman, di ba? Ano bang malaking bagay doon? Si Han Xiaodong, late ng 7 minuto. Kukunin lahat ang attendance bonus niya ngayong buwan. Chef Xiao. Kagabi, pinahanda ako ni Assistant Chef Wang. Ng karagdagang sangkap. Mag-isa akong nagtrabaho hanggang 1:30 ng madaling araw bago umuwi. Ngayon, na-traffic pa ako. Kaya 7 minuto lang ang naging late ko. Pinahanda ko lang sa iyo ang mga sangkap. Hindi ko sinabing mag-late ka. Mabagal ka lang magtrabaho. Kasalanan ko. Narinig mo ba? Kapag late, kailangan bawas sa sahod ayon sa patakaran. Kagabi, nag-overtime siya para sa kusina. Nang mahigit 4 na oras. Wala siyang natanggap na dagdag na bayad para sa overtime. 7 minuto kang late. Kukunin ko ang lahat ng bonus mo. Lu Zhengchuan. Ako ang executive chef. Kailangan mo ba akong turuan kung paano ito haharapin? Chef Xiao. Pinapaalalahanan lang kita na huwag kang sumobra. Sino ka para paalalahanan ako? Ang pagkain ni Assistant Chef Wang kagabi ay ibinalik. Dahil hindi kayo naghanda ng maayos. At ngayon, naglakas loob pa siyang malate. Si Assistant Chef Wang ang nagluto ng pagkain. Bakit mo kukunin ang pera ko? Kung ayaw mo, umalis ka. Katulad ka ng iyong guro. Mabagal. Guro. May 14 na buwan pa ang kontrata ko. Ang mga magulang ko ay nagsasaka sa probinsya. Bawat buwan, kailangan kong magpadala ng 3,000 yuan sa bahay. Sa tingin nila, ang pagiging chef ay paglilingkod sa iba. Walang kinabukasan. Pero dito, abala ako hanggang madaling araw. Tapos kukunin pa ang pera ko. Ang sinasabi ng iba ay problema nila. Huwag mong maliitin ang sarili mo. Pero ngayon, lahat ay kayang tapakan tayo. Kaya pagbutihin mo ang iyong kakayahan. Para walang makapalit sa iyo. Ang mga magulang mo ay nagtatanim ng pananim.
Kailangan pa nilang maghintay ng ilang buwan. Ganoon din sa kasanayan. Kung mas magpa-practice ka ngayon, mas kaunti ang pagtingin mo sa mukha ng iba sa hinaharap. Guro, naiintindihan ko na. Kung naiintindihan mo, magtrabaho ka na. Ang perang ibinawas ay maaaring kitain muli. Ang kasanayang natutunan mo, walang makakakuha sa iyo. Chef Xiao, sira ang oven. Halika na. Ganap na sira ang temperature control. Nakaset sa 160 degrees. Pero umaabot sa 240 degrees. Lahat ng pastry ngayong umaga ay nasira. Kung gayon, tawagan ang manufacturer para ayusin ito. Ang manufacturer ay nasa ibang lugar. Aabutin ng 5 araw bago sila dumating. May 3 kasalan sa makalawa. Ano ang gagawin natin? Nasaan ang mga tao sa engineering department? Kakatapos lang nilang tingnan. Sabi nila hindi nila kayang ayusin. Pinaghihintay nila tayo sa mga tao mula sa orihinal na pabrika. Sinabi na ng guro noong nakaraang buwan na hindi stable ang temperature control. Pinayuhan kanyang mag-apply para sa inspeksyon. Ikaw ang nagsabing nag-o-overreact kami at hindi mo inaprubahan. May lakas ka pa ng loob na sisihin ako. Lumabas ka kaagad. Tawagin mo si Lu Zhengchuan. Lu Zhengchuan. Sira ang temperature control ng oven sa banquet. Ang tagal mo nang ginagamit ito. Ayusin mo kaagad. Sira ang kagamitan. Hanapin ang engineering department. Kung kaya ng engineering department, bakit pa kita hahanapin? Kung gayon, hintayin ang manufacturer. Darating ang manufacturer pagkatapos ng 5 araw. May 3 kasalan sa makalawa. Paano kung hindi makagawa ng pastry? Ang menu, ang schedule, at ang produksyon ay responsibilidad mo bilang executive chef. Wala akong kinalaman dyan. Lu Zhengchuan, binibigyan na kita ng respeto, di ba? Dati, ikaw ang nag-aayos, di ba? Dati, sinasalo ko ang responsibilidad ng hotel. Ngayon, ayon sa regulasyon, ang pag-aayos ng kagamitan ay sa engineering department. Wala na yan sa sakop ng aking trabaho. Inuutusan kitang pumunta ngayon. Ngayon ay oras ng tanghalian. Wala kang karapatang utusan akong gumawa ng trabahong wala sa aking sakop. Napakadelikado na ng sitwasyon. Pero pinag-uusapan mo pa rin ang lunch break. Ikaw ang gumawa ng mga patakaran. Kung may problema, pag-usapan natin pagkatapos ng trabaho. Ngayon, pakiusap, lumabas ka. Huwag mo akong gambalain sa aking pahinga. Lu Zhengchuan. Sinasadya mo to, di ba? Mahigpit akong sumusunod sa mga patakaran ng hotel. Ikaw naman, Chef Xiao. Paulit-ulit mong gusto akong lumabag sa patakaran. Ikaw ba ang magbabayad ng multa? Director Gao, ang star rating reviewer, ay naka-check-in na sa hotel. 2 araw siyang mas maaga sa abiso. Ano? Sigurado ba ang balita? Kinumpirma ng front desk ang kanyang walang pagkakamali. Nasa restaurant siya ngayon, tinitingnan ang menu. Agad ipaalam sa kusina. Kung pumalpak ang review na ito, hindi ko rin mapapanatili ang posisyon ko. Director Gao, marami na akong nakita nito. Sa madaling salita, isa-isang ihain ang mga pagkain. Huwag hayaang makahanap ng depekto ang bisita. Napakadali lang. Hindi kailangang maging masyadong kinakabahan. Tito, si Huang Kai ay nakasali na. Sa ilang review na tulad nito, walang mas nakakaalam ng proseso kaysa sa kanya. Ako mismo ang magluluto mamaya. Magtiwala ka ng buo. Ako, isang blogger na may milyong followers. Ang haharap sa isang reviewer. Madali lang yan. Nakalinya rito ang budget ng grupo para sa susunod na taon. Hindi lang dapat puro salita. Master Lu, bakit hindi ka na lang din magbantay? Ako lang ang responsable sa aking trabaho. Si Assistant Chef Huang ang responsable sa mga pagkain ngayon. Wala akong kinalaman dyan. Hoy, Lu, talaga bang iniisip mong napakahalaga mo? Ikaw na lumana. Nakakita ka na ba ng ganitong sitwasyon? Nanginginig na siguro ang mga binti mo. Hindi pa naihahain ang pagkain. Mas mabuting huwag kang masyadong magsalita. Tito, bakit mo siya pinapansin? Ang taong tulad niya ay lalo lang lalaki ang ulo. Pero si Huang Kai kahapon, isang buong mesa ng pagkain ang ibinalik sa kanya. Bagong dating lang kasi siya noon. Hindi pa siya pamilyar sa mga gamit sa kusina. Ngayon, ako ang magbabantay. Walang magiging problema. Director Gao, huwag kang mag-alala. Isang pagkain lang yan. Kaya kong gawin yan kahit nakapikit. Director Gao. Nag-order na si Reviewer Few.
Isang mangkok ng scallion oil noodles. At isang plato ng pinakuloang repolyo, yun lang. Tiete. Iyan lang. Akala ko kung ano ang orderin niya. Ang paghalo ng noodles at pagprito ng gulay. Kahit sino kayang gawin yan. Ang reviewer na ito, mukhang hindi pa nakakakain ng masasarap na pagkain. Ngayon, sigurado na tayo. Gawin mo ng maayos. Para makita ng ilang walang kwenta. Kung ano ang tunay na top chef. Maestro, gusto mo bang paalalahanan siya? Siya ang sauce chef. At binabantayan siya ni Xiao Minghui. Hindi ko na kailangang paalalahanan. Pero ang dalawang pagkaing iyon ay napaka-simple. Ang mas simpleng pagkain ay mas nagpapakita ng kasanayan. Ihain na ang pagkain. Sir, may problema ba sa lasa? Sir, hindi pa masyadong nakakain ang pagkain ninyo. Nasaan siya? Umalis na siya. Iniwan lang niya ang review form na ito. Ang noodles ay magkakadikit. Ang scallion oil ay sunog at mapait. Ang gulay ay hindi pantay ang luto. Walang basic skills. Impossible. Isang subo lang ang kinain niya sa bawat ulam. Bakit niya sasabihin yan? Gao Ronghai. Nakita ko na ang resulta ng review. Ang ibinigay ng review team. Napaunang resulta ay disqualified. Nabalangkas na ng grupo. Ang budget ng Yunjing para sa susunod na taon ay babawasan ng kalahati. Bawasan ng kalahati. Hindi ba ito ang katapusan ko? Mayroon pang huling review para sa pagwawasto bukas. Kung hindi pa rin makapasa, ang desisyong ito ay agad na magiging epektibo. Nasaan si Huang Kai? Hindi ba niya sinabi? Kaya niyang gawin kahit nakapikit. Nasa kusina. Pupuntahan ko siya ngayon. Hindi ba sinabi mong nakaranas ka na ng ilang beses ng star rating review? Hindi ba sinabi mong madali lang yan? Direktor Gao. Totoo, nakaranas ako. Dati, noong nasa Haicheng ako. Nakasama ako sa ilang review reception. Ang dalawang pangkaraniwang pagkaing iyon. Bakit mo nagawang gawin iyon ng napakapangit? Dahil sa mga pagkakataong iyon, hindi ako ang nagluto. Ako lang ang assistant. Tumutulong lang ako sa pag-aayos ng plato. Ikaw ay taga-ayos lang ng plato. Ang mga pagkain sa video ko ay totoo na ako ang gumawa. Pero ang basic ingredients at mahahalagang hakbang ay inihanda muna ng team. Ako ang bahala sa huling pagtatapos at pag-aayos ng plato. Direktor Gao, na-verify ko na rin. Ang 3 hotel sa resume ni Huang Kai. Wala ni isa ang nagpatuloy sa kanya pagkatapos ng probationary period. Ang pinakamatagal niyang pananatili ay wala pang 2 buwan. Matagal mo nang alam na noong unang araw ni Huang Kai sa trabaho, ibinigay ko na ang mga na-verify na dokumento. Kay Head Chef Xiao, siya ang nagsabi sa akin na huwag makialam sa kusina. At huwag nang iulat pa ito sa mas mataas. Xiao Minghui, ito ba ang sinasabi mong sikat na chef na may milyong followers? Isang taga-ayos lang ng plato. Ginawa mong head chef. Tito, may 1.2 milyong followers talaga siya sa account niya. Ngayon, sino ba ang gumagawa ng video? Na walang team sa likod? Mapapalitan ba ng followers ang pagluluto niya? Sira ang oven. Hindi maaayos sa loob ng 5 araw. Ang chef na kinuha mo, hindi man lang makagawa ng isang mangkok ng noodles. Lumayas kayong lahat. Ako, kung bumagsak ulit ang re-evaluation bukas, hahatiin ko sa kalahati ang budget. At ikaw, bilang executive chef, huwag ka nang umasang magtatagal pa. Master Lu, sandali. Chairman Gao, gabing-gabi na. Bakit mo ako hinahanap? Alam ko, may sama ka ng loob sa amin ni Minghui. Pero ang re-evaluation ay hindi lang tungkol sa ating 3. Ito ay tungkol sa buong hotel. Ang grupo ay nagbigay lang ng huling pagkakataon. Babalik ang reviewer bukas ng tanghali. Daan-daang tao sa Yunjing ang umaasa sa lugar na ito para kumain. Titiisin mo bang manood lang? Nang magkaproblema sa piging, ako ang namuno para ayusin ito. Ang 20 milyong order ng kooperasyon
Ay ako ang nagligtas para sa hotel. Paano nyo ako tinrato? 3 bote ng pampalasa ang hindi na ibalik sa lugar. Pinagmulta nyo ako ng 3,000 yuan. Ngayon, sinira ni Huang Kai ang re-evaluation. Tapos gagamitin mo na naman ang kabuhayan ng daan-daang tao. Para pilitin ako. Ang multa, pag-usapan na lang natin mamaya. Ngayon, iligtas muna natin ang re-evaluation, okay? Ulit, ako na naman ang magliligtas sa sitwasyon. Pagkatapos kong iligtas, sa kanyo ako parurusahan. Ayon sa inyong mga patakaran, pinapangako ko sa iyo, basta makapasa tayo bukas. Lahat na nakaraang issue ay maaaring pag-usapan. Chairman Gao, oras na ng uwian. Ayon sa patakaran ng hotel, hindi pinag-uusapan ang trabaho sa oras ng pahinga. Sa ganitong oras, pinag-uusapan mo pa rin ang mga patakaran. Ang patakaran ay patakaran. Hindi ba kayo at si Head Chef Xiao ang nagturo sa akin yan? Master Lu, ang kabuhayan ng daan-daang tao. Talaga bang hindi mo papansinin? Hindi ako ang sumira sa kabuhayan nila. Sino ang pumili kay Huang Kai? Sino ang gumawa ng mga patakaran? Sino ang dapat mong panagutin? Master, tumakas si Huang Kai kagabi. Iniwan niya ang niya sa locker. Burado na rin ang lahat ng video sa account niya, na may kinalaman sa Yunjing. Kung hindi siya umalis, mananatili pa ba siya para lalong mapahiya? Hindi natulog si Chairman Gao buong magdamag. Ang pula ng mga mata niya, parang kuneho. Pero babalik ang reviewer mamayang tanghali. Umalis si Huang Kai. Walang gustong humawak sa gulong ito ngayon. Hindi sa walang tao. Ayaw lang nilang gamitin. Ganyan na ang sitwasyon. Ayaw pa rin yumuko ni Chairman Gao. Yumuko siya kagabi. Pero nagmakaawa lang siya sa akin. Sa loob-loob niya, iniisip pa rin niyang nagtatampo lang ako. Nag-anunsyo si Chairman Gao. Lahat ng staff sa kusina. Dapat nasa conference hall ng 8:00. Kumuha na naman sila ng bagong chef. Sabi nila, siya raw ang nanalo ng gintong medalya. Sa National Culinary Competition. Kakatakas lang ni Huang Kai. Humanap na naman sila ng iba. Noong nakaraan, naniwala sila sa fans. Ngayon, sa tropeo naman. Ayaw lang talaga nilang tikman muna ang pagkain. Nabalitaan kong dumating na siya. Si Xiao Minghi pa mismo ang sumundo. Sige, tingnan natin. Sino na naman kaya ang nahanap niya ngayon? Ipakikilala ko sa inyo. Si Chef Xu Wanshan. Ang nanalo ng gintong medalya sa National Culinary Skills Competition. Nanalo ng gintong medalya. Dati siyang head chef sa 3 high-end na hotel sa Lingnan. Dati siyang head chef sa 3 high-end na hotel. Simula ngayon, si Chef Xu ang magiging espesyal na head chef ng Yunjing. Siya ang mamamahala sa main kitchen at banquet dishes. Minghui ang standard ng menu at pagtikim. Ikaw pa rin ang magbabantay. Huwag nang magkakaroon ng problema. Tito, huwag kang mag-alala. Ang dumating ngayon ay hindi lang basta nagvi-video. Siya ay isang tunay na gold medal chef. Wala akong pakialam kung paano kayo nagtrabaho dati. Sa ilalim ko, 3 bagay lang ang titingnan ko. Kasanayan, bilis, pagsunod. Kung hindi nyo maabot ang standard ko, huwag nyo nang sabihing 20 taon na kayong nagtatrabaho. Kahit magretiro pa kayo, ipapapalit ko pa rin kayo kay Chef Xiao. Ikaw si Lu Zhengchuan, di ba? Nabalitaan kong menu lang ang sinusunod mo sa pagluluto. Pagdating ng oras ng uwian, hindi mo na hinahawakan ang kalan. Ito ang patakaran ng hotel. Sinusunod ko lang. Dito sa akin, ang mga taong madaldal na tulad mo. Hindi magtatagal, sisipain ko kayo. Tama na. Babalik ang reviewer mamayang tanghali. Unahin muna natin ang pagluluto. Guro, mukhang iba talaga ngayon. National Gold Medal. Naging head chef pa sa 3 high-end na hotel. Siguro may tunay siyang kakayahan. Totoo siguro ang award. At baka may kakayahan din. Pero ang taong ito, hindi bababasa. Matagal na siyang hindi nagbabantay ng malaking kalan. Paano niya nalaman? Sa kusina, ilang beses naghugas ng kamay sa isang araw. Mainit na mantika, bukas na apoy. Ang taong talagang araw-araw nagbabantay ng kalan. Sino ang magdadala ng ganyan? Isang malaking kwintas na puting jade. Makakapasa ba siya sa review ngayon? Makakaya ba niya? Malalaman lang natin kapag nasa mesa na ang pagkain. Ano itong maitim na bagay? Ito ang aming sariling ginawang sauce base. Ginagamit namin ito para sa braised pork hock. Bean paste, maltose, dried tangerine peel at pampalasa. Pinakuluan namin ito sa mahinang apoy ng 5 oras. Hanggang sa natural itong lumapot. Sariling gawa. Wala man lang itong opisyal na brand. At ipapakain ninyo sa mga customer. May petsa sa balde. Ginagawa araw-araw.
Ginagamit na ito sa kusina sa loob ng 23 taon. Wala namang naging problema. Simula ngayon, hindi na ito gagamitin. Lahat ng pampalasa sa kusina ay dapat galing sa binili ng hotel. Ang mga ganitong bagay na ginawa ng sarili. Itapon lahat. Chef Xu. Hindi ito basta-basta ginawa. Ang recipe ay mula sa ama ng aking master, na itinakda noong nagbukas ang Yunjing. Nasa unang menu pa ito. Kung sinabi ni Chef Xu na itapon mo. Ang mga lumang bagay na ito. Dapat matagal nang inalis. Pwede itapon. Pero may itatanong muna ako. Sa pahina 5 ng menu, ang Yunjing Braised Pork Hock. Sa loob ng 23 taon. Ang kulay at lasa ay nagmumula sa sauce base na ito. Chef Xu, anong brand ng pre-made sauce ang gagamitin mo? Gaano karami ang ilalagay at gaano katagal lulutuin? Paano mo masisiguro ang lasa? May pakialam ka ba? Pipili ako ng kahit ano. Mas maganda pa rin kaysa sa basura mo. Kahit anong uri. Ibig sabihin, hindi pa nakatakda ang recipe. At hindi pa natitikman ang lasa. Chef Xiao, kailangan ng pirma mo para baguhin ang recipe. Ang bagong lasa. Natikman mo na ba? Lu Zhengchuan. Si Chef Xu ay nanalo ng pambansang gintong medalya. Ang mga bagay na itinakda niya. Wala kang karapatang questionin. Hindi natikman, walang recipe. Hindi mo nga alam kung anong sauce ang gagamitin. At mangangahas kayong itapon. Ang sauce base na ginamit sa loob ng 23 taon. Lu Mingchuan. Hindi ikaw ang nagpapasya sa kusina. Simula ngayon, susundin ninyo ang aking pamantayan. Kung hindi kayo sumasang-ayon, umalis kayo sa kusina. Kayo ang nagpumilit na palitan ito ngayon. Kaya ang braised pork hock sa menu. Kung sino ang nagbago ng recipe, siya ang gagawa. 1,500 gramo ng pre-made sauce. Magdagdag ng 3 litro ng tubig. Lutuin ng 1.5 oras. Sundin ninyo ang pamantayang ito. Ang lumang sauce ay may kaunting asin. Kailangan itong dahan-dahang lutuin kasama ng pork hock. Ang pre-made sauce mo ay maalat at matamis. Kung lulutuin mula simula hanggang dulo, manahimik ka. Naitakda na ni Chef Xu ang recipe. At ako ang pumirma. Inaprobahan na rin ni Chairman Gao. May karapatan ka bang magdikta? CJ, ang sinabi mong iyan, narinig ng lahat sa kusina. Kahit narinig nila, ano ngayon? Kapag nakapasa si Chef Xu sa re-evaluation, ikaw na nagpapalipas lang ng oras. Malalaman mo kung ano ang tunay na galing. Ang labas ay napakaalat at mapait. Pero ang loob ay walang lasa. Ang inyong braised pork hock. Napakasama. Impossible. Ang ginamit ko ay ang pinag-isang at dekalidad na pre-made sauce. Libo-libo ang isang timba. Mahal man o hindi ang sarsa. Ano ang kinalaman niyan sa sarap? Noong nakaraan, kahit 2 simpleng ulam, hindi mo magawa ng maayos. Ngayon, ginawa na naman ninyong ganito ang signature dish. Talaga bang hindi nyo pinahahalagahan ang mga customer? Ang Yunjing ay hindi nakapasa sa huling re-evaluation. Hindi pumasa. Sabi ng mga hurado, ang pork hock na ito ang pinakamasamang ulam ngayon. Siguradong may problema ang batch na ito. Anong klaseng basura ang binibili ng hotel nyo? Nangahas kayong sirain ang reputasyon ko. Ang lumang sarsa ay kaunti lang ang asin. Mas matagal ang marinate, mas masarap. Ang ganitong pre-made sauce ay mataas sa asin at asukal. Angkop lang sa panandali ang pangkulay. Mula sa pagluluto hanggang sa paghain. Mas kumukulo, mas lumalapot ang sarsa. Dumidikit lang sa balat ng karne. Hindi talaga pumasok ang lasa. Tapos nilagyan pa ng asukal. Kaya ang balat ay maalat at mapait. At ang loob ng karne ay malansa at matigas. Alam mo na pala, bakit hindi mo ako binalaan? Sinadya mo. Ang responsibilidad sa pagkakataong ito ay nasa iyo lahat. Nang magsalita ako, ikaw ang nagsabi sa akin na tumahimik. Ang recipe ay binago ni Xu Wanshan. Ang pirma ay kay Xiao Minghui. At kayo rin ang naghain ng ulam. Ngayon, gusto niyo akong sisihin. Dumating na ang abiso. Hindi nakapasa sa huling re-evaluation. Ang budget ng Yunjin para sa susunod na taon ay babawasan ng kalahati. Hindi ito ang problema ko. Ang mga gamit sa hotel ninyo ay napakapangit. Hindi bagay sa paraan ng pagluluto ko. Ikaw ang pumili ng sarsa. Ikaw din ang nagtakda ng recipe. Ngayon nasira ang pagkain. Gusto mong sisihin ang iba. Sa ganitong klaseng basura ng hotel. Ayoko na. Kung sino ang gustong maglinis, siya na ang maglinis. Kung aalis, umalis. Kahit wala ito, makakahanap pa rin ako ng mas mahusay. Tito, bigyan mo pa ako ng 1 araw. Pupunta ako sa job market para maghanap.
Hindi ako naniniwala na hindi ako makakahanap ng mas mahusay kay Lu Zhengxuan. Maghahanap pa. Ilang araw pa lang. Isang may milyong followers. Ang sauce chef ay tumakas kinagabihan. Isang National Gold Awardee na espesyal na kinuha. Sinira ng chef ang huling review. Kumalat na ang balita sa industriya nitong mga nakaraang araw. Sinumang kumuha ng kusina ng Yunjing ay sisira sa reputasyon nito. Hindi pa ba sapat ang kahihiyan ko? Hindi natin hahayaan si Lu Zhengxuan na kontrolin tayo. Marunong lang naman siyang magluto ng ilang putahe, hindi ba? Nang umalis ang nanay mo, 12 taong gulang ka pa lang. Ipinangako ko sa kanya na palalakihin kitang mabuti at magiging matagumpay ka. Sa loob ng maraming taon, piprotektahan kita sa lahat ng paraan. Ibinigay ko pa sa iyo ang posisyon ng executive chef. Tito, para rin ako sa hotel. Manahimik ka. May gana ka pang sabihin na para ka sa hotel. Puntahan mo si Lu Zhengxuan at yayain mo siya. Ang pagbabago at ang mga produkto ng kusina ay ipapaubaya sa kanya. Siya na isang hamak na kusinero. Bakit ako susunod sa kanya? Kung hindi ka susunod, lumayas ka sa Yunjing ngayon din. Master Lu, tikman mo ang 10 taong gulang na puting tsaa. Pinakuha ko pa yan sa isang tao. Diretsuhin mo na. Alam ko kung anong klase kang tao. Ikaw na ang magtatakda ng lahat ng patakaran sa kusina. Ang sweldo ay dodoblehin ng 3 beses. Lahat ng nasa kusina ay nasa ilalim ng iyong pamamahala. Nang magkaroon ng problema sa piging, pinakiusapan mo rin akong tumulong. Tapos na ang pagluluto. Pero 3 bote ng pampalasa ang hindi na ibalik sa lugar. Tapos pinagmulta mo ako ng 3,000. Ngayon, gusto mo pa akong lokohin ng ilang walang saysay na salita. Gusto mong ako ang mag-ayos ng gulong ito. Pwede, 2 kondisyon. Sabihin mo, wag lang 2. 10 kondisyon pa ang pwedeng pag-usapan. Una, noon, ikaw at si Chairman Gao, sa harap ng lahat ng nasa kusina. Pinagmulta niyo ako. Ngayon, kailangan niyo ring humingi ng tawad sa harap ng lahat ng empleyado. Yumuko kayo at humingi ng tawad sa akin. Ano, gusto mong yumuko kami sa iyo? At ang 3,000 na pinagmulta mo sa akin noon. Ibigay niyo sa akin ang buong puso. Ibalik niyo kay Lu Zhengxuan. Huwag kang sumobra. Ang tito ko ang pinuno ng hotel. Ako ang executive chef. Ikaw na isang kusinero, bakit mo kami pinasusunod? Ako na kusinero. Nang iligtas ko ang 20 milyong order ng hotel. Bakit hindi mo ako minamaliit noon? Nang pagmultahin mo ako, paulit-ulit mong sinabi ang tungkol sa mga patakaran. At walang pabor. Ngayon, kayo naman ang nasa sitwasyon. Hindi niyo na kaya. Sinabi niyo sa publiko na ako ang mali. Ngayon, kailangan niyo ring linawin sa publiko kung sino talaga ang mali. Lu Zhengxuan, binabalaan kita. Huwag kang maging ganyan kasama. Hindi ito kasamaan, ito ay paglilinaw ng mga bagay-bagay. Pwede ka ring hindi pumayag at maghanap ng ibang kusinero. Sandali. CJ, pampublikong paghingi ng tawad at ibabalik ang 3,000. Ano ang pangalawang kondisyon? Hindi na kailangang doblehin ang sweldo. Susundin pa rin ang orihinal na kontrata. Pero ngayon, kailangan kong ayusin ang gulo nyo. Pamahalaan ang kusina at magtakda ng mga pamantayan. Hindi ito ang orihinal kong trabaho. Kung gusto mong gawin ko ito, iba ang bayad. Diretso na tayo, 180,000 ang bayad sa konsultan. Kapag dumating ang bayad, saka tayo magsisimula. 180,000, Lu Zhengxuan. Bakit hindi ka nalang mang-hold up? Nung kinuha nyo ang mga influencer at nanalo ng gintong parangal, bakit hindi kayo nagreklamo na mahal? Ngayon nasira na ang lahat, nagrereklamo kayo na mahal ang mag-aayos. Sinasamantala mo lang ang sitwasyon. Ganito na kasama ang kusina. 180,000 ay presyong kaibigan na. Kung mahal para sa'yo, pumunta ka sa job market. Tinitiyak ko sa'yo, mas mahal ang mga konsultant na may kakayahan kaysa sa akin. At sa panahon ng pagbabago, ako ang masusunod sa mga recipe, sangkap at produkto. Manatili ka bilang executive chef. Pero wala nang susunod sa mga patakaran mo. Lu Zhengxuan, naglakas loob kang takutin ako. Naglakas loob kang tapakan ako. Kung marunong ka talagang mamahala, hindi sana umabot sa ganito ang Yunjin. Bago mag-alas 3 ng hapon, dapat nasa account na ang 180,000. Alas 4, lahat ng empleyado sa function hall. Kung hindi dumating ang pera, at hindi kumpleto ang mga tao, wala tayong pag-uusapan. Hindi ako ang makakapagdesisyon dito. Kung ganun, hanapin mo ang makakapagdesisyon. Tito, 180,000 ang bayad sa konsultan. At gusto pa niyang yumuko tayo sa kanya sa harap ng buong hotel.
Hindi ba't parang tinatapakan niya ang mukha nating dalawa? Binawasan ng grupo ang budget ng susunod na taon ng kalahati. Nag-aalala ka pa rin sa 180,000. Pero kung talagang yumuko tayo, paano ko pa mamamahalaan ang kusina pagkatapos nito? Kahit ang mga pagkaing pinirmahan mo ay may problema. Sino ang susuporta sa'yo sa kusina ngayon? Gusto pa niyang hawakan ang lahat ng recipe, sangkap at produkto. Ano pa ang silbi ko bilang executive chef? May gana ka pang magtanong kung ano-ano ang pinipirmahan mong recipe. Hindi rin naman sa tuwing may problema sa pagkain ay isisisi mo sa iba. Alin sa mga dapat gawin ng executive chef ang ginawa mo? Pinagmulta mo siya sa harap ng lahat. Ngayon tayo ang may kasalanan. Maliban sa paghingi ng tawad, ano pa ang magagawa natin? Pinanatili ko ang posisyon mo bilang executive chef. Dahil sa nanay mo. Kung hindi, wala kang karapatan. Tito, ikaw pa. Kamakailan, nakikipagkita ka sa mga tao ng Shengtin Hotel ng palihim. Akala mo ba wala akong alam? Wala, kaibigan lang, kumain lang kami ng 2 beses. Walang kinalaman sa hotel. Sana nga wala. Sa pagkakataong ito, hindi ko muna isasama sa usapan. Kung magkaroon pa ng kahit kaunting pagkakamali ang Yunjin. Alam mo ang kahihinatnan. Finance, ilipat agad ang 180,000 kay Lu Zhengshuan. Kumuha pa ng 3,000 cash. Ipadala sa function hall bago mag-alas 4 ng hapon. Tito, magpapalit talaga tayo ng alas 4. Kung maglakas loob kang magpabaya, tatanggalin ko ang posisyon mo bilang executive chef sa harap ng lahat. Master, dumating na talaga ang pera. Talaga bang handa silang humingi ng tawad sa harap ng lahat? Dumating na ang pera, pero hindi pa nila inaamin ang pagkakamali. Alas 4 ng hapon. Gugustuhin kong sa harap ng lahat. Ibalik nila ang 3,000 na pinagmulta nila sa akin. Pinatawag ko kayong lahat ngayon. Para lang sabihin ang isang bagay. Si Master Lu ay pinagmulta ng 3,000 dahil hindi niya naibalik ang 3 bote ng pampalasa sa tray. Pinagmulta siya ng 3,000 matapos ang muling pagsusuri. Ang ganitong mahigpit na patakaran ay kasalanan ng hotel. Hindi lang ako nakasakit sa damdamin ni Master Lu, kundi muntik ko pang masira ang reputasyon ng Yunjin. Master Lu, patawad. Ming Hui. Master Lu. Dati, sinadya kong guluhin ka. Patawad. Ang 3,000 walang kulang. Humihingi na ako ng tawad. Naibalik na rin ang pera. Pwede na ba tayong magtrabaho ngayon? Tapos na ang lumang usapan natin. Ngayon, pag-usapan natin ang mahalaga. Simula ngayon, isa-isahin nating ibalik ang kalidad ng mga pagkain sa lumang menu. Ang mga sarsa na dapat sariwang luto ay hindi pwedeng tipirin. Walang sinuman ang pwedeng maglabas ng pagkain na hindi ko pa natitikman. Kakatanggap mo lang ng 180,000. Talaga bang iniisip mong ikaw na ang amo sa kusina? Ang 180,000 ay hindi para sundin kita. Ito ay para ayusin ang gulong ginawa mo. Manahimik ka, Ming Hui. Xiao Dong, pakiluto ulit ang lumang sarsa. Lin Xuening, ipaalam mo sa front desk na ang mga pagkain sa menu bukas ng gabi ay personal na susuriin ni Master Lu. Ano pa ang ginagawa ng iba? Maghanda ng mga sangkap. Si Master Lu. Nang kumalat ang balita kagabi, lahat ng mesa ngayong gabi ay nabuok na. Narinig ni Rek, so na ikaw mismo ang magluluto. Kaya nag-reserve ulit siya ng mesa. Master, ang mga lumang customer na nag-cancel ng reservation ilang araw na ang nakalipas ay bumalik na ang halos kalahati. Ang pagbabalik ng mga customer ay hindi para bigyan ako ng respeto. Gusto lang nilang magtiwala ulit sa Yunjing. Kung masisira ulit ang pagkain, walang silbi ang respeto ng sinuman. Maaari bang maihain ang ulam na ito sa loob ng 30 minuto? Itatanong ko po para sa inyo. Nag-order ang customer ng Golden Chrysanthemum Tofu Soup. Gusto niyang maihain ito sa loob ng 30 minuto. Hindi ba't maraming taon nang walang naglakas loob na gumawa ng ulam na ito? Isang piraso ng malambot na tokwa. Daan-daang hiwa pahalang at patayo, pero hindi dapat maputol ang ilalim. Kung kulang ng isang hiwa, hindi ito mamumulaklak. Kung sobra ng isang hiwa, masisira ang buong piraso. Master, 30 minuto lang ang ibinigay ng customer. Sabihin mo sa kanya na kaya nating gawin. Ihahain ito ng eksakto sa loob ng 30 minuto. Xiao Dong, tumayo ka sa tabi ko at tingnan mong mabuti. Master, ang lambot ng tokwa. Kung ibaba pa ang kutsilyo, hindi ba mapuputol ang ilalim? Harangan ang talim ng kutsilyo gamit ang 2 chopstick. Hindi mapuputol ang huling 2 milimetro. Huwag mong igalaw ang pulso mo. Dapat pare-pareho ang pagitan ng bawat hiwa. Huwag lang bilis ang isipin.
Kung saan tatama ang bawat hiwa. Dapat alam mo sa sarili mo. Talagang namulaklak. Walang naputol ni isa. Ang tibay ng kamay parang sinukat ng ruler. Huwag lang tumingin kung saan nagsimula ang hiwa kanina. Kung paano tinapos ang hiwa. Tandaan ninyong lahat. Ang ganda ng pagkakahiwa ng tokwa. Walang kapintasan ang paggamit ng kutsilyo. Ang sabaw ay malinaw. Pero may aftertaste pagtikim. Hindi nga nagkamali si Master Lu. Wala akong makitang mali. Kilala niyo si Master Lu. Dati naririnig ko lang siya. Ngayon nasaksihan ko na. Chairman Gao. Ang pumunta sa Yunjing ngayong gabi ay ang Chief Quality Control Consultant ng grupo. Alam ng grupo na kumuha kayo ng consultant para sa pagbabago. Kaya biglaan nilang inayos ang undercover visit na ito. Kakasubmit lang ng kanyang undercover report. Ano ang nakasaad sa report? Ang score sa pagbabago ay 72. Ang knife skills, pagluto, sabaw, at standard ng produkto ay lumampas sa mga kinakailangan ng flagship store ng grupo. Paano naman ang budget na binawasan? Hindi na mababago ang resulta ng review. Pero ang ulat na ito ay magbibigay ng isa pang pagkakataon sa Yunjing. Kapag naibalik ang reputasyon at kita, maibabalik ang budget sa susunod na taon. Chef Lu, 30 taon na akong nagluluto. Pero ngayon lang ako nakakita ng tofu na gupit na gupit. Humahanga ako. Chef Lu, personal na makikipagkita sa iyo si General Manager Meng ng grupo. Ang 180,000 na ginastos ng Yunjing para kay Chef Lu ay sulit na sulit. Ang iyong kakayahan ay higit pa sa presyong iyan. Ngayon lang natin na ibalik ang mga customer. Masyado pang maaga para magdiwang. Nakita mo ba ang lalaking nakasombrero sa labas ng pintuan? Hindi siya taga-hotel. Kanina, kinindatan niya si Xiao Minghui. Simula ngayon, bantayan mo sila. Huwag mong hayaang mahalata nila. Xiao Dong, sundan mo sila. Maestro, pinaghihinalaan mo bang may gagawin na naman si Xiao Minghui? Kakasori lang niya, tapos nakikipagkita na naman siya sa labas ng patago. Siguradong may masama siyang balak. Makinig ka lang at I record. Huwag mong hayaang mahalata nila. Naiintindihan ko. Pinapatawag na ng grupo si Lu Zhengxuan. Kung magpapatuloy ito, ang posisyon mo bilang executive chef ay magiging walang saysay. Siya ang nagtulak sa akin. Kung hindi dahil sa kanya, paano ako yuyuko sa isang chef sa harap ng buong hotel? Kaya bakit mo pa pinoprotektahan ang Yunjing? 3 araw mula ngayon ang anibersaryo ng Yunjing. May daan-daang bisita sa lugar. At may live broadcast din. Kung kalahati ng signature dish ay gawa sa frozen na pagkain o semi-finished products, magagalit ang mga bisita sa mismong lugar. Sabay na matatapos sina Lu Zhengxuan at Yunjing. Hotel din iyan ang tiyuhin ko. Kung masisira iyan, hindi niya ako palalampasin. Naisip ba niya na pamangkin kanya nang pilitin kanyang yumuko? Naisip ba niya na pamangkin kanya nang alisin ni Lu Zhengxuan ang iyong kapangyarihan? May sinabi ba siya para sa iyo? Ano ba talaga ang gusto ninyong Shengting? Ang bagong tindahan ng Shengting ay 2 kanto lang ang layo. Kung hindi babagsak ang Yunjing, hindi darating ang mga customer. Pagkatapos nito, mapapasa iyo ang 3 milyong yuan. At ang posisyon ng direktor ng catering ng Shengting ay sa iyo rin. Pero mahigpit na binabantayan ni Lu Zhengxuan ang kusina ngayon. Ikaw ang executive chef. Ang susi ng cold storage number 2 at ang delivery receipt ay nasa iyo. Gagawin namin ang packaging at label na eksaktong kapareho. Hindi niya mahahalata. Paano mo gagawin? Gagawin namin ang packaging at label na eksaktong kapareho. Maestro, ibigay mo ang recording kay Chairman Gao. Si Xiao Minghui ay trader. Napakasama niya. Pero nagsalita pa lang siya. Hindi pa siya kumikilos. Pinrotektahan siya ni Chairman Gao sa loob ng maraming taon. Isang recording. Iisang iyak lang niya. Sasabihin niyang nagbibiro lang siya. At wala pa ring mangyayari. Kaya hahayaan lang natin siyang sirain ang reputasyon ng Yunjing. At sirain ang pangalan ng maestro. Para tuluyang matanggal ang salot na ito. Kailangan nating mahuli siya sa akto. May patay na sulok sa loob ng cold storage number 2. Ilagay mo ito sa itaas na istante. Kailangan malinaw na makunan ang buong pasilyo. Maestro, matagal mo na siyang pinaghihinalaan. Mula nang makipagkita siya sa mga tao ng Shengting. Alam kong hindi siya magiging tapat. Gusto niyang isisi sa akin ang lahat sa harap ng lahat. Kaya hihintayin ko siyang magdala ng ebidensya sa akin.
Bukas ng gabi na ang anniversary banquet. Hindi na dapat magkaroon ng anumang problema. Tito, ang lugar, staff, at live broadcast flow ay handa na. Ang 12 putahe ay ayon sa listahan ni Lu Zhengchuan. Hindi ko ginalaw ang mga sangkap at ang output. Kung maganda ang anniversary celebration, pananatilihin ko ang posisyon mo bilang executive chef. Kung magkaroon ulit ng problema, ikaw mismo ang magtatanggal ng sarili mong pangalan at aalis. Huwag kang mag-alala, gagawin ko itong perpekto sa pagkakataong ito. Hindi talaga magkakaproblema ang mga bagay na ito. Huwag kang mag-alala, nakakain naman lahat. 10 beses lang ang pagkakaiba ng presyo. Ang masisira ay ang reputasyon ng Yunjing. Walang ibang mangyayari. Ang mga lobster na sariwang nahuli sa araw na iyon ay papalitan ng mga lumang frozen na stock. Ang sariwang scallops ay papalitan ng bulok na frozen na scallop meat, at ang handmade na sabaw ay papalitan ng nakapakiting sabaw. Bukas ng gabi, dadalhin ng 3 tao ang live broadcast camera. At didiretso sila sa cold storage number 2. Lumabas ka lang. At isisi mo kay Lu Zhengchuan ang lahat ng responsibilidad. Hindi ba gusto niyang hawakan ang lahat sa kusina? Kung may problema, siya rin ang dapat managot. Bukas ng gabi, tingnan natin kung paano pa makikipaglaban sa akin ang walang kwentang Lu Zhengchuan na yan. Ha ha ha. Master, ginawa niya talaga. Tawagin na natin si Chairman Gao ngayon para mahuli sila sa akto. Kung ilalantad natin gayon ang 3 taong nagkakagulo para sa pera, nakatago pa rin sila. Masasabi rin ni Sheng Tin, ito ay gawa ni na Xiao Minghui at Du Haifeng. Bukas, hayaan silang lumabas ng sabay-sabay. Walang sinuman ang makakataka sa responsibilidad. Pero bukas ng gabi may daan-daang bisita. At may live broadcast pa. Hindi natin pwedeng ipagsapalaran ang anniversary celebration. Hindi ko ipagsasapalaran ang mga bisita. 4:00 ng madaling araw. Unahin nating ilabas ang mga frozen na produkto mula sa cold storage number 2. Itulak ito palabas ayon sa normal na proseso. At ikulong ito sa refrigerator ng kusina ng buo. Pagkatapos, kunin ang mga sariwang produkto mula sa refrigerated truck. At ipadala ang parehong batch ng mga produkto sa kusina. Makikita lang ni Xiao Minghui na lumabas ang mga produkto sa imbakan. Hindi niya malalaman na napalitan na ito. Para na rin siyang nakakita na pumasok ang mga frozen na produkto sa kusina. At nanatili itong buo. Iyon ang lahat ng ebidensya na dinala niya sa atin. Pero paano ang 3 peking bisita? Hindi man lang natin sila kilala. Hindi na kailangang hanapin sila. Sa sandaling magsalita sila, para na rin silang lumabas. Ipinagpalit niya ang hotel ng kanyang tiyuhin sa 3 milyong yuan. Bukas, gusto kong makita mismo ni Chairman Gao. Kung anong klaseng tao talaga ang pamangkin niya na pinoprotektahan niya sa loob ng maraming taon. Salamat sa lahat ng matatandang kaibigan sa pagdating. Para dumalo sa Yunjin Anniversary Banquet. Ang 12 putahe ngayong gabi ay inihanda ni Master Lu na nagtakda ng bagong pamantayan. At tinapos ng lahat ng chef sa kusina. Dahil pumayag si Master Lu na muling hawakan ang paghahanda ng pagkain. Kami, bilang mga lumang customer, ay handang magtiwala muli sa Yunhuan. Master, si Xiao Minghui ay patuloy na nagbabantay. Sa pintuan ng cold storage number 2. Huwag mo siyang pansinin. Lahat ay ayon sa plano. Malambot ang karne at sariwa ang katas. Ito ang lasa ng yungsuan noon. Hindi ang karne ng lobster na ito ay matigas at tuyo. Malinaw na frozen na produkto ito. Nakasulat sa menu na, sariwang nahuli sa araw na iyon. Niloloko niyo ang mga customer sa pamamagitan ng paggamit ng frozen na produkto mula pa kagabi. Tingnan niyo lahat. Ang Yunjing Anniversary ay gumagamit ng frozen na produkto at nagpapanggap na sariwa. Ang isang hapunan ay napakamahal pa. Ano ba talaga ang nangyayari? Huwag muna kayong mag-alala. Ako ang executive chef ng Yunjin. Aayusin ko ito para sa inyo. Bibigyan ko kayo ng paliwanag. Ang menu, sangkap at pagkain ngayong gabi ay desisyon ni Lu Zhengchuan. Sino mang gustong makialam, sisigawan niya. Ngayon, natikman na ng mga bisita na ang lobster ay luma at frozen. Ibig sabihin, palihim niyang pinalitan ang sariwang stock. Siya ang may kasalanan. Nagsisinungaling ka. Ang ginamit ng master ko ay sariwa lahat. Hindi pa ba sapat ang 180,000 consultant fee niya? Gusto pa niyang kumita sa mga sangkap. Karapat-dapat ba ang ganyang tao maging head chef? Kalokohan, ang kinain kong karne ay malambot at masarap. Hindi ito frozen na pagkain. Sino ang nakakaalam kung ikaw ay binayaran ng hotel? Kaya natural lang nakampihan mo sila. Master Lu, ano ba talaga ang nangyayari? Huwag kang magmadali, Chairman Gao.
Hayaan mo silang tapusin ang sinasabi nila. Frozen ba talaga? Tingnan nyo lang ang cold storage no. Dalawa, doon nakatambak ang lahat ng inyong basura at frozen na pagkain. Kung kaya mo, dalhin mo kami doon. Hindi ko pa sinasabi kung nasaan ang frozen na pagkain. Ikaw na isang bisita sa banquet hall. Paano mo nalaman na may cold storage no? Dalawa ang hotel. Sinabi sa akin ng isang tao sa hotel. Niloloko mo ang mga tao gamit ang basura. Tapos ibinabalik mo pa sa amin ang kasalanan. Hindi makapasok ang mga bisita sa kusina. Sino ang nagsabi sa iyo? Sabihin mo ang pangalan. Huwag muna nating pag-usapan ang frozen na pagkain. Paano niya nalaman? Napakahalaga ba niyan? Hindi pa siya sumasagot. Bakit ka nagmamadali? Xiao Minghui, akala mo ba walang nakakaalam? Sa mga marumi mong ginawa, ano ang ginawa ko? Lu Zhengchuan, binabalaan kita. Huwag kang magbintang. Mukhang hindi ka maniniwala hanggat hindi mo nakikita ang ebidensya. Xiao Dong, ikonekta mo sa malaking screen. Bukas ng gabi, dadalhin ng 3 iyon ang live stream. Diretso sa cold storage no. 2 para mag-ingay, basta isisi mo lang ang lahat. Kay Lu Zhengchuan. Hawak niya ang kusina ngayon. Kung may problema, natural lang na siya ang managot. Ikaw pala ang nagpalit ng frozen na pagkain. At naglakas loob ka pang. Pagbintangan si Master Lu sa harap namin. Peke yan, gawa-gawa lang yan ni Lu Zhengchuan gamit ang para ipahamak ako. Ha. Ito ang orihinal na file ng Tiki sa cold storage. Hindi na putol ang oras. Hindi rin ito inedit. Gumagana pa rin ang kamera ngayon. Kung sino ang hindi naniniwala, pwede tayong pumunta doon para tingnan. Kung sinasabi mong peke ito, ituro mo sa harap ng lahat. Kung aling bahagi ang peke, kinukuhanan mo ako ng patago. Mula pa lang sa simula, pinaplano mo na ito laban sa akin. Ako ba ang pumilit sa iyong magtaksil at makipagsabuatan sa Shengtin? O ako ba ang pumilit sa iyong magpalit ng stock? Master at siya at si Du Haifeng. Ang recording ng negosasyon. Nandito lahat ng video at audio recording ni Xiao Minghui. Ano pa ang ededepensa mo? Tito. Nan. Tito, pakinggan mo ako. Tito, ako ang pamangkin mo. Nagkamali lang ako ng kaunti. Xiao Minghui, tingnan mo ang sarili mo. 12 taong gulang ka pa lang nang pumanaw ang nanay mo. Ayaw kong masaktan ka. Pinoprotektahan kita sa lahat ng bagay. Sinasalo ko lahat ng pagkakamali mo. Pero ipinagpalit mo ang anibersaryo ng Yunjing sa 3 milyong yuan. At gusto mo pang isisi kay Chef Lu. Ganyan ka ba magbayad sa akin, walang utang na loob? Ang mga frozen na pagkain ay pwede namang kainin. Gusto ko lang paalisin si Lu Zhengchuan. Kung wala siya, mas gaganda ang Yunjing. Xiao Minghui. Wala ka talagang hiya. Sa harap ng maraming tao, nagsisinungaling ka pa rin. Chairman Gao, binayaran din kami para gawin ito. Isang nagngangalang Du ang nagbigay sa amin ng pera. 8,000 bawat isa. Para sabihin na frozen ang lobster. Siya ang nagturo sa amin ng mga salitang iyon. Nagsisinungaling kayo. Hindi ako ang nagbigay ng pera. Ikaw ang nag-utos. Sabi mo, dagdag 8,000 kung paalisin siya. Dagdag. Ang mga frozen na pagkain na ipinalit. 4:00 ng madaling araw, inilagay ko na. Sa freezer ng kusina. Walang naluto kahit isa. Ang mga sariwang pagkain ay direktang ipinadala sa kusina. Ang mga resibo at record ng pagluluto ay tugma lahat. Ang bawat ulam na kinain ninyo ngayong gabi ay ganap na ligtas. Napigilan ni Chef Lu ang problema sa sangkap. Pero hindi niya napigilan ang isang tao na ibenta ang hotel ng sarili niyang tiyuhin. Tito, kamag-anak mo ako, Tito. Hindi mo ito magagawa sa akin. Mula ngayon, tatanggalin kita sa posisyon mo bilang executive chef at tatapusin ang iyong kontrata. Ang perang iligal mong kinuha, babayaran mo lahat iyon. Ang lahat ng ginawa mo sa mga nakaraang taon. Lahat ng ebidensya ay ibibigay sa grupo ng investigasyon ng grupo. Mula ngayon, hindi ka na kailanman tatanggapin ng Yunjing. Nagkamali ako, bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon. Sa ginagawa mo, makatarungan ba ito sa nanay ko? May mukha ka pa bang banggitin ang nanay mo? Hindi mo alam na nagkamali ka. Natakot ka lang. Security, ilabas ninyo siya. Tito, nagkamali ako. Nagkamali talaga ako. CJ. Chairman Gao. Tapos na ang usapan tungkol sa pamangkin mo. Ikaw bilang chairman, hindi ka ba magbibigay ng paliwanag? Agad na pinakawalan ni Shengtin si Du Haifeng. At humingi rin ng paumanhin sa publiko sa Yunjing.
Naglabas din ang grupo ng opisyal na abiso. Lahat ng hotel sa ilalim ng grupo ay hindi natatanggapin si Xiao Minghui. Ang mga nangyari noon kasalanan ko. At sa mga empleyado sa kusina, ako ang nabulag. Kahit ang pamangkin kong pinalaki ko, hindi ko nakita ang tunay niyang ugali. Huwag mo nang gamitin ang pamilya bilang dahilan para pagtakpan ang pagkakamali. Si Xiao Minghui ay traitor. Pinili niyang ipagpalit ang reputasyon ng hotel sa pera. Siya ang pumili niyan. Ang paulit-ulit mo siyang pagtatanggol. Ikaw din ang pumili niyan. Chairman Gao, 3 bagay lang ang itatanong ko sa iyo. Sige, itanong mo. 2 taon nang namamahala si Xiao Minghui sa kusina. Kapag na-late ng 7 minuto, ibabawas ang buong buwan ng perfect attendance. Kapag nasira ang kagamitan, hindi pinapagawa. Kung sino ang gusto niyang pagmultahin, pinagmumulta niya. Ikaw ang chairman ng Yunjing. Kahit minsan ba nagtanong ka? Hindi. Alam mo na noon pa na siya ay nakikipagkita sa mga tao ng Shengtin ng palihim. Pero hinayaan mo pa rin siyang hawakan ang no. 2, na pamamahala ng cold storage. At magpatuloy bilang executive chef. Kahit minsan ba, seryoso mo siyang inimbestigahan. Akala ko nakikipag-dinner lang siya sa kaibigan. Hindi ko inakala. Hindi mo lang inakala. Hindi mo talaga naisip na imbestigahan. Huling tanong. Maglakas loob ka bang sumagot? Sige, itanong mo. Kung hindi ako naghanda ng sariwang sangkap ng maaga, kung ang key sa cold storage ay hindi nakunan ang pagpapalit niya, kagabi, ano kaya ang nangyari sa daan-daang bisita at sa buong live broadcast? Tuluyan nang masisira ang reputasyon ng Yunjing dahil lang sa katangahan mo at ng pamangkin mo. Hindi na babalik ang mga dating customer. Ang mga budget na binawasan ay hindi na maibabalik. Tinatawag pa rin kitang Chairman Gao. Hindi dahil sa paggalang ko sa iyo bilang chairman, kundi dahil sa loob ng 20 taon. Nakatayo ako sa harap ng kala ng Yunjing. Ang unang putahe noong nagbukas ang Yunjing ay gawa ng tatay ko. Pero ikaw, kapag umalis na talaga ang mga customer, saka mo lang naaalala na may mga tao pa sa kusina. Ang kanilang kasanayan na pinagpraktisa ng ilang dekada. Mas mabababa sa isang salita ng pamangkin mo. Tama ka. Sinuspinde na ng grupo ang aking karapatan sa pamamahala sa loob ng kalahating taon. Ibibigay ang buong Yunjing sa isang profesional na team. Tinanggap ko na. Kinansela ang lahat ng dibidendo ko ngayong taon. Gamitin muna para bayaran ang mga pera na iligal na ibinawas ni Xiao Minghui sa loob ng mga taon. Kung may kulang pa, ako mismo ang magdaragdag. Hindi ko ito ginagawa para pigilan ka. Ito ang utang ko sa lahat ng tao sa kusina. Master Lu, mula nang ikaw ang humawak, halos tapos na ang pagbabago. Bumalik na rin ang mga dating customer. Hindi na pwedeng mawala ka sa Yunjing ngayon. Ang kulang sa Yunjing ay hindi isang marunong magluto. Ang kulang ay ang magkaroon ng taong talagang may alam sa pamamahala ng kusina. Ang 180,000 na pagbabago. Natapos ko na ang mga standard na resipe na dapat ipasa at mga record ng produksyon. Ibibigay ko na lahat ngayon. Simula bukas, hindi na ako ang head chef ng Yunjing. Master Lu. Master Lu, aalis ka na talaga. Paano na ang kusina pagkatapos nito? Iniwan ko na ang mga pamantayan. Hanggat handang matuto at seryosong magtrabaho. Hindi babagsak ang kusina. Hindi na mamamahala si Chairman Gao sa hotel sa loob ng 6 na buwan. Pinaalis na rin si Xiao Minghui. Hindi ka ba talaga mananatili? Ikaw ang aming haligi. Umalis na si Xiao Minghui. Hindi ibig sabihin nito na ang mga taon ng paghihirap ay hindi nangyari. Kahit naparusahan siya, lumamig na ang puso ng mga tao. Master, sasama ako sa iyo. May 14 na buwan pa ang kontrata mo. Huwag kang padalos-dalos. Hindi ako padalos-dalos. Palaging sinasabi ng mga magulang ko na ang pagiging kusinero ay paglilingkod sa tao. Kapag tinatanong ng mga kamag-anak ko kung ano ang ginagawa ko sa syudad, hindi kailanman naglakas loob sabihin ng tatay ko na ako ang nagluluto sa kusina. Sinasabi lang niya na nagtatrabaho ako sa labas. Pero nitong mga nakaraang araw, nakita ko kayo na gumawa ng lumangsar sa gamit ang recipe mula pa sa ilang dekada na ang nakalipas. At nakita ko rin kayo sa harap ng daan-daang bisita na ibinunyag ang lahat ng masasamang ginawa ni Xiao Minghui. Doon ko lang naintindihan na hindi nakakahiya ang pagiging kusinero. Ang nakakahiya ay ang mawala ang iyong kasanayan at ipagbili ang iyong konsensya. Kung gusto mong sumama sa akin, kailangan mong magsimula sa wala. Hindi ito magiging kasing stable. Gaano man kahirap, mas mabuti pa rin ito kaysa hayaan ang isang walang kwentang tao na bawasan ang aking sahod at hayaan ang master na magdusa.
Kung gusto mo talagang sumama, pagbutihin mo ang iyong mga pangunahing kasanayan. Sumama ka sa akin at hayaan ang iyong kasanayan ang magsalita. Walang silbi kahit gaano karaming master ang tawagin mo. Naiintindihan ko. Master Lu, narito na ako sa Yunjing. May gusto akong pag-usapan ng personal sa iyo. Master Lu, ang buong live broadcast ng anibersaryo. Pati na rin ang footage sa cold storage. Pinanood ko mula simula hanggang dulo. Hindi mo lang ginamit ang iyong kasanayan sa pagluluto upang iligtas ang buong anibersaryo. Ngunit ipinakita mo rin sa lahat kung anong uri ng tao ang dapat mamahala sa kusina. Ano ang gusto mong sabihin, General Manager Meng? Nagkakaisa ang desisyon ng Board of Directors ng grupo na imbitahan kang maging ang punong tagapayo para sa Chinese cuisine standards ng 12 hotel sa ilalim ng grupo. Ang taunang sahod ay 1.8 milyong yuan bawat quarter. Ikaw ang mamumuno sa pagbuo ng isang set ng menu. Ikaw din ang magbabantay sa Chinese dishes na inihahanda sa pagbubukas ng mga bagong restaurant. Bukod pa rito, ang grupo ay magtatatag ng isang Independent Research and Development Center para sa iyo. Ikaw mismo ang pipili ng iyong team. Dati, ang Yunjing ay humiling sa iyo para sa isang kusina. Ngayon, gusto kong hilingin sa iyo na itatag muli ang mga pamantayan. Para sa 12 hotel, paano ang budget ng Yunjing para sa susunod na taon? Pagkatapos ng live broadcast ng anibersaryo, ang mga order na nakansela dati ay naibalik lahat sa loob ng 1 linggo. Naibalik na rin ang mga booking. Nagpasya na ang grupo. Naibalik ang budget ng Yunjing para sa susunod na taon. Ngunit mula ngayon ang Yunjing ay pamamahalaan ng isang profesional na team. Hindi na maaaring makialam si Gao Ronghai sa pang-araw-araw na operasyon. Ang pera na dapat ibigay sa mga empleyado ng kusina ay ilalabas lahat ngayon. Walang kulang ni 1 sentimo. Maestro Lu, itong posisyon na ito, gusto mo bang tanggapin? May 2 akong kondisyon. Sabihin mo. Una, gusto kong isama si Han Xiaodong. Hindi siya ang aking katulong. Siya ang unang batch ng core members ng IFI Ampersand Center. Pwede siyang ilipat ng posisyon. Ako mismo ang mag-aasikaso ng papeles. Ang natitirang 14 na buwan ng kontrata ay bibilangin pa rin. Ang sweldo ay muling itatakda ayon sa pamantayan ng IFI Ampersand Center. Salamat, Maestro. Salamat, General Manager Meng. Ano ang pangalawang kondisyon? Ang unang standard file ng IFI Ampersand Center ay itong menu na ito. Ang unang batch ng sarsa ay lulutuin din ayon sa recipe na isinulat ng aking ama dekada na ang nakalipas. CJ, mula ngayon, sino man ang pumasok sa IFI Ampersand Center ay titingnan muna ang menu na ito bago pumasok sa kusina. Ngayon ang unang klase ng IFI Ampersand Center. Ano ang ituturo ninyo sa kanila? Scallion oil noodles. Pinili tayo ng 12 hotel, at ang unang klase ay paggawa ng noodles. Hindi ba't alam ito ng lahat? Kung sa tingin mo ay simple, at hindi karapat-dapat ang scallion oil noodles. Halos masira ang Yunjing, dahil sa simpleng mangkok ng noodles na ito. Kayong 12, gumawa kayo ng tig-iisang mangkok. Simulan na. Ang unang mangkok, masyadong malakas ang apoy. Mapait ang pritong sibuyas. Ang pangalawang mangkok, hindi na alis ang tubig sa noodles. Ang mantika at sarsa ay lumulutang sa tubig. Ang pangatlong mangkok ay 10 segundo na huli sa pagluto. Dikit-dikit na. Hindi ba't isang mangkok lang ito ng noodles? Gaano kalaki ang diferensya ng 10 segundo? Gaano kalaki? Kung hindi mo magawa ng maayos ang isang mangkok ng noodles, ano pang pagkain ang magagawa mo? Unahin ang puting bahagi ng sibuyas. At saka ang dahon. Mahinang apoy sa buong proseso. Kapag nagbago ang kulay, patayin agad ang apoy. Kung hindi na alis ang tubig, hindi didikit ang sarsa. Kung 10 segundo na huli, didikit ang noodles. Noong bagong bukas pa lang ang Yunjing, may isang mesa ng customer na nagdagdag ng order. Naubos na ang lahat ng masasarap na sangkap sa kusina. Kaya ginamit ng aking ama ang natitirang sibuyas at noodles. At nagluto ng isang palayok ng scallion oil. Pagkatapos ilagay sa mesa, bawat customer ay nagdagdag ng isang mangkok. Nang araw na iyon ko lang naintindihan na ang mahal na sangkap ay hindi nangangahulugang mahusay ang chef. Ang simpleng pagkain ay hindi nangangahulugang pwedeng gawin ng basta-basta. Ang dapat nating panindigan sa pagluluto ay ang tamang luto, dami, at ang tiwala ng mga customer. 3 bote ng pampalasa na hindi na ibalik sa lugar ay may multa na 3,000. 7 minutong late ay babawasan ang buong buwan ng sahod.
Hindi iyan patakaran. Pang-aabuso iyan. Kung gusto mong magpatupad ng patakaran, dapat sa pagiging sariwa ng sangkap, sa pagiging stable ng produkto, at kung masarap ang kain ng customer. Ang lasa nito, noong bata pa ako, araw-araw akong ginagawa ng lola ko, ng isang mangkok ng ganitong pansit tuwing umaga. 6 na taon na siyang wala, akala ko, hindi ko na matitikman ang lasang iyon. Ang lasa na ginawa ng may pagmamahal. Hindi malilimutan kahit ilang taon pa ang lumipas. Master Lu, tinatawag ka na ngayong super chef sa internet. Dati, ginamit ang mga patakaran laban sa iyo. Pero ngayon, ginamit mo ang mga patakaran para makabangon. Sinasabi ng iba sa internet na naghihiganti ka. Totoo ba iyon? Wala akong pinaghihigantihan. At hindi ko rin naisip na maghiganti. Pinapaalala ko lang sa mga gumawa ng patakaran, na sila mismo ang sumunod sa sarili nilang patakaran. Si Xiao Minghui ay nagpalit ng mga sangkap para sa 3 milyong yuan. At si Chairman Gao ay paulit-ulit na pinagtakpan siya. Ang presyo na binabayaran nila ngayon ay bunga ng sarili nilang gawa. Patawarin mo ba si Xiao Minghui? Ang nararapat na parusa, hindi niya matatakasan. Kung makakabangon siya ulit, nasa kanya na iyon, hindi sa akin. Ang mga patakaran ay hindi ginawa para apihin ang mga tao, kundi para hindi dayain ang mga nagluluto, at hindi malugi ang mga kumakain. Ang dangal ng isang chef ay hindi ibinibigay ng kahit sino. Gawin ng maayos ang trabaho, at panatilihin ang konsensya. Master, ang mga problema sa menu ng 12 hotel ay naipadala na. Kumpleto na rin ang lahat. Simula ngayon, maaaring palitan ang kusina, ngunit hindi maaaring ibaba ang pamantayan. Magsimula na.